Maging pong ang ilang bahagi ng Metro Manila hindi rin nakaligtas sa baha. Sa mga oras na ito po sa ibang lugar hanggang dibdib pa ang baha. Saksi si Victoria Tulad. Walang nangahas na lumusong sa hanggang dibdib na baha sa Magallanes Interchange sa Pasong Tamo Extension kaninang umaga. Kaya naman ang mga sasakyan sa EDSA Magallanes southbound, Baclaran at Alabang hindi na nakausad. Sa Buendia Avenue naman, pinili ng ilang motorista na iwan na lang sa gitna ng kalsada ang kanilang mga sasakyang stranded sa baha. Kahit mga naglalakihang bus, kinailangan ng hatakin ng matrap sa tubig. Marami ring pasahero ang hindi nakaabot sa kanilang flight dahil sa traffic na dulot ng pagbaha sa mga kalsada papuntang Naiya. May ilang foreigner na sa tuktok ng pedicab sumakay para siguradong di raw aabutin ng baha. Very nice. It's an adventure. Yeah. So it's okay with you? Yeah, it's okay. We are in time. It's okay. Ang mga residente naman sa Las Piñas sanay na raw sa hanggang bewang na baha, kaya mas piniling manatili sa kanilang mga bahay. Pero problema ang paghihintay nila ng tulong tulad ng makakain. Sa Macabebe, Pampanga, lampas bewang rin ang baha. Inabot na nga nito ang ikalawang palapag ng ilang bahay. Si Rosana tiniis lakarin ang halos 2 kilometrong baha makalabas lang sa barangay San Gabriel. Maghahanap po kami ng kamag-anak namin na pwedeng malipatan. Tuluyan namang bumigay ang earth dike sa Minalin, Pampanga kahit panilagyan ng sandbags. Kaya ang tubig dumiretso at nagpalubog na sa barangay Santa Catalina. Ang May Kawayan, Bulacan naman kung saan lampas tao ang baha, hindi basta-basta nararating kahit ng bangka, lalo na yung malapit sa tabi ng umapaw na ilog. Malakas kasi ang agos ng tubig. Sinamantala naman ng ilan ang pag-apaw ng tubig sa mga palaisdaan sa Santa Barbara, Pangasinan. Luluto po para sa paksiw or piprito po para magandang kainan, ulam para sa mga pamilya. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.